Right, test. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Happy Father's Day. po. Sunday, right? Pastor Yohanli, right? Wednesday, mentioned, right? Sunday after choir. We don't need. We just return glory to the Lord. Okay po. Okay. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawaan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. po, buksan mo ang Biblia, Unang Chronicle chapter 4. Unang Chronicle chapter 4, verse 9 and 10. Unang Chronicle chapter 4, verse 9 and 10, basahin po natin ang sabay-sabay. Si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez na sinasabi sapagkat ipinanganak ko siya ng may kahirapan. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan nang iyong kamay ay sumaakin. At ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong maghirap at ipinagaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. Sa unang kronika ay nakatala ang talaan ng lahi ng sangkatauhan mula kay Adan. Apo ba? At sa gitna nito ay matatagpuan ang panalangin ni Jabez. Panalangin ni Jabez. Chapter 4, 9 and 10, right? May panalangin ni Jabez. Ang unang bahagi ng panalangin ni Jabez ay ang pagpapalawak ng kanyang nasasakutan. Right? Right? Verse 10, right? Panalangin ni Jabez, O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan. Right? Ito ay panalangin ni Jabez. Ang nasasakupan ito ay hindi lamang tumutukoy sa physical na lupain. Ito ay tumutukoy sa pagpapalang nais ibigay ng Diyos, isang espiritual na pagpapala. Naintindihan niyo po? Espiritual na pagpapala. Marami tayong espiritual na nasasakupan, dapat palawakin. Ano po ito? Ang nasasakupan ng panalangin. Right? When we get the salvation, right? When we just pray for ourselves. Nung nagkaroon tayo ng kaligtasan na, nalangin lang tayo para sa ating sarili.
But gradually, right, we enlarge the territory of our prayer. Pero unti-unti napapalawak natin yung nasasakupan ng ating panalangin. We pray for other brothers and sisters, Nanalangin tayo para sa ibang mga brothers at sisters. and we pray for the lost soul. At nanalangin tayo para sa mga nawawalang kaluluwa. Dapat palawakin ang nasasakupan ng panalangin. At dapat palawakin ang pakikipag-fellowship. When you get the salvation, right, you just have a fellowship with the one who evangelize you, right? Nung nagkaroon ka ng kaligtasan, nakikipag-fellowship ka lang sa nag-invite sa'yo. But gradually you enlarge it, territory of the fellowship. Pero unti-unti pinapalawak mo yung nasasakupan ng fellowship. You have a fellowship with your cell group member. Nakikipag-fellowship ka na sa iyong cell group members. Later on, you even have a fellowship with other cell group brothers and sisters. At kalaunan, nakikipag-fellowship ka na rin sa mga kapatid at sa ibang cell group. And through the retreat, right, we have a fellowship with brothers and sisters in other church, right? At maging sa retreat, nagkakaroon din tayo ng fellowship sa ibang mga brothers at sisters. When Korean mission team come, right, we have a fellowship with the Korean brothers and sisters. Kapag mayroong mission team, nagkakaroon tayo ng fellowship sa mga Korean brothers at sisters. Dapat natin palawakin ang pakikipag-fellowship. At pinakamahalagang bagay, dapat natin palawakin ang ebanghelyo. So, ngayong araw, lalo nating pag-isipan ng nasasakupan ng ebanghelyo. Kalooban ng Diyos na palawakin natin ang ating nasasakupan. Inutusan tayo ni Jesus na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Hindi sa isang barangay. Right? Lahat ng tao. Okay po, buksan mo ang Biblia, Marcos chapter 16, verse 15. Marcos 16, verse 15. Po, basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Yes. Sinabi ni Jesus, right? Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo, right? Sa lahat ng nilikha, sa lahat ng tao. Apo ba? It means we have to enlarge the territory of the gospel. Ibig sabihin, kailangan nating palawakin yung nasasakupan ng ebanghelyo. Sinabi niya na tayo ay maging mga saksi hanggang sa dulo ng mundo. Buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 1. Gawa chapter 1, 8. Gawa chapter 1:8, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. The gospel, right, started from the Jerusalem, right? Yung ebanghelyo po ay nagsimula sa Jerusalem. But it spread to the whole world, right? Pero ito ay kumalat sa buong mundo. Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduludulohang bahagi ng lupa. Right? Ito ay kaloob ng Diyos. Kaya sa pamagitan ng mga alagad, ang ebanghelyo na nagsimula sa Jerusalem ay
naipahayag sa buong mundo. Buong mundo. Hanggang dito. Tama ba? Yeah, so, panalangin ni Yabes, hindi lamang lupain, kundi espiritual na pagpapala. Yeah. Especially we have to enlarge the territory of the gospel. Lalong higit, kailangan nating palawakin ng sasakupan ng Ebanghelyo. So, let's think about how does the gospel comes to us until now. Kaya pag-isipan natin kung paano dumating sa atin yung Ebanghelyo hanggang ngayon. The journey of the gospel Ang paglalakbay ng Ebanghelyo. from D.L. Moody to the miracle in the Philippines. Mula kay D.L. Moody hanggang sa himala sa Pilipinas. You heard about D.L. Moody. Narinig niyo po yung tungkol kay D.L. Moody. He was a famous the preacher long time ago. Matagal na panahon na po yung nakalipas, siya isang tanyag na mangaral. It said he preached the gospel to the people in the world. The number it reaches 100 million people. Ipinangaral niya yung Ebanghelyo sa maraming tao sa buong mundo at yung bilang na ito ay umabot sa 100 million. 100 million people. Almost the population of the Philippines. Right? Halos populasyon ng Pilipinas. Anyway, he was a really famous preacher. Gayun pa man siya po ay isang tanyag na mangaral. He got saved 1855. Siya po ay naligtas noong 1855. And through him, Vincent also got saved. At sa pamamagitan niya, si Vincent po ay naligtas. And Edward Stewart also was saved by invitation by Vincent. At si Edward Studd ay naligtas dahil sa pag-iimbita ni Vincent. And his son was a city stud. At yung kanyang anak na si C.T. Studd. City stud established the mission center WEC, WEC Mission Center, WEC. Itinatag ni Studd yung WEC na Mission Center. Yeah. And then, Norman Grove, he became the leader of the WEC Mission Center. At si Norman Grove, siya po yung naging pinuno ng Mission Center. He is the son-in-law of the city stud. Siya po ay son-in-law ni C.T. Studd. But Norman Grove realized Korea really lacked the true gospel. Pero napagtanto niya na yung Korea ay walang ebanghelyo. Then he met Kiss Glass. Pagkatapos nakatagpo niya si Kiss Glass. At the time, he was 26 years old. Sa pagkakataong yun, siya ay 26 na taong gulang. Dutchman, Dutch, the Netherlands, Dutch. Siya ay isang Dutch na mula sa Netherlands. He was at the time he was waiting for visa for the mission in Nepal. Nepal, you know, the Bansang Nepal. Sa panahong yun, siya po ay naghihintay ng kanyang visa papunta sa Nepal. But Norman Grove, encouraged him. You better go to Korea. Go to Pero Korea. sinabi sa kanya ni Norman Grove na mas mabuti na magtungo siya sa Korea. That's why he became first missionary in Korea by sending by WEC Mission Center. Kaya siya yung kauna-unahang misyonaryo sa Korea na ipinadala ng WEC Mission Center. He arrived in Korea 1956. 1956 nung napunta siya sa Korea. Then finally, you know, the Pastor Yuan Lee got saved 1962, October 30. At pagkatapos nito, si Pastor Johan Lee ay naligtas noong 1962. When you listen to the Wednesday Samurai, minsan Pastor Yuan Lee mentioned his salvation testimony, right? Minsan kapag nakikinig kayo ng Wednesday sermon, binabanggit ni Pastor Johan Lee yung kanyang kaligtasan. Originally, he was a pastor, right? The other church, right? Other church. Sa katunayan, siya ay isang pastor mula sa ibang church. But without salvation, through salvation, he preached the word of God, right? Pero nang wala yung tunay na kaligtasan, ipinapangaral niya yung salita ng But Diyos. this time, he heard the true gospel. Pero sa pagkakataong ito, napakinggan niya yung tunay na ebanghelyo. He understood the eternal redemption of Jesus first time.
Naunawaan niya sa unang pagkakataon yung walang hanggang pagtubos ni Jesucristo. Okay po? Yeah. So after then, our church in Korea started through him. At pagkatapos nito, sa pamamagitan niya, yung ating church sa Korea ay nagsimula. But now, the gospel spread to the whole world. Pero Through ngayon, the Life Word Mission. pero ngayon po, yung tunay na ebanghelyo ay kumakalat sa buong mundo sa pamamagitan ng Life Word Mission. So total 1,409 churches in 83 countries. Meron na po tayong kabuang 1,409 na mga churches sa 83 na mga bansa. 마라밍 church, right? 마라밍 반사, 봐봐. Can use our church, right? Ginagamit ng Diyos yung ating church. Especially Asia, Korea now has 235 churches. Lalong higit dito po sa Asia, yung Korea po ay merong 235 na mga church. Philippines, 115 Sa Pilipinas, meron po tayong 115. is spread, right? And then how does gospel came to the Philippines? Kaya paano dumating yung ebanghelyo sa Pilipinas? The start of the gospel in the Philippines was 1998. Yung pasimula ng ebanghelyo sa Pilipinas ay noong taong 1988. 1998. At that time, one Korean family they lived in Cavite. God saved one Korean family in the Philippines. Meron pong isang Korean family na nakatira sa Cavite at sila po ay naligtas. And then through them, the first gathering started. Who got saved? At sa pamamagitan nila, yung unang pagtitipon ay nagsimula. And then God sent the first missionary 2024. At pagkatapos, taong 2004 ay nagpadala ng unang misyonaryo. At the time, the church was in Manila, the Paranaque BF Home. Sa panahong yun, yung church po ay doon sa BF Home sa Paranaque. It was the starting of the Philippine Life for the Mission. Ito po yung naging pasimula ng Philippine Life Word Mission. Since then, the gospel spread to the whole the Philippines. At pagkatapos nun, doon nagsimula na kumalat yung ebanghelyo sa buong Pilipinas. 2008 Naga Church, second church. 2008 po, yung ikalawang church na Naga So Church. September, Quezon City Church. 2008 September, Quezon City Church. And then Cavite Church, right? 2009. Sunod po yung Cavite Church taong 2009. God sent the also missionary in Cavite Church. Right? Nagpadala rin yung Diyos ng misyonaryo sa Cavite Church. It's the start of the Cavite Church. Ito po yung pasimula ng Cavite Church. And then 2009 April, also the Ortigas Church started. At April ng 2019 po, nagsimula yung Ortigas Church. And then we had the first time summer retreat, April 2010. At April 2010, nagkaroon po tayo ng kauna-unahang summer retreat. At the time, what's the number? Sa panahong yun, ano po yung bilang? 270 lang, right? Almost the same our church number, right? Halos pareho lang sa bilang ng ating church. But what happened? Pero ano pong nangyari? The gospel spread very strongly, right? Matindi pong kumalat yung ebanghelyo. That's why now including mission branch, now church and mission branch 170, right? Kaya ngayon po, kabilang yung mga mission branches, meron na po tayong 107. And 97 ministers, right? At meron po tayong 97 na mga ministers. And 2025, 26 this year summer retreat increased 16,311. At yung dumalo po ngayon, 2026 summer retreat, 16,311. It's amazing, right? Ito po ay kamangha-mangha. It's complete the works of God. Ito po ay ganap na gawain ng Diyos. 2010 started the summer retreat 270, but now 2026, 16,311. Sa pasimula ng summer retreat ng 2010, 270 na mga tao. Ngayon pong 2026, 16,311. It's a miracle. Ito po ay himala. Tama? It took just 16 years. Gumugulang ng 16 na taon. It's clear God
really work through our church. Malinaw po na yung Diyos ay kumikilos sa pamagitan ng ating church. And then we also think about our Cavite Church. Pag-isipan din po natin yung ating Cavite Church. As I already mentioned, right, starting of the Philippine mission started from Cavite, right? One family Cavite. Right? Kaya po ng aking binanggit, yung pasimula po ng Philippine Mission ay nagsimula sa Cavite. And then as I mentioned, right, 2009, first Cavite Church become independent from Manila Central Church. At taong 2009 po, yung Cavite Church ay naging independent mula sa Manila Central Church. So first missionary at the time, Pastor Chegite, right? At yung unang misyonaryo sa panahon yun ay si Pastor Chegite. After then, second, Pastor Bakdongan, 2017. At pagkatapos nito, 2017, Pastor Park Dongwan. Then we started the Tanja Mission Branch, right? At nagsimula yung Tanza Mission Branch. But Tanja also become independent 2019. Pero taong 2019, yung Tanza ay naging independent. You know the Tanja Church, our Menti Church, right? Tanja. Yung Tanza Church po, nating Menti Originally, Church. they were Cavite member. Sa katunayan, sila po ay mga miyembro ng Cavite. Okay. And also, I came here 2022. At dumating po ako dito, 2022. And then we had at that time Lanka Mission Branch also. At sa panahon yun, meron tayong Langkaan Mission Branch. So it also became independent 2024. At ito po ay naging independent taong 2024. So Langkan Church also started from Cavite Church. At yung Langkaan Church din po ay nagsimula sa Cavite Church. Okay po? Intindihan niyo po? But it's not the end, right? We Pero continue. hindi po dito nagtapos. Nagpatuloy tayo. The mission spread. Our mission expand. Lumawak po yung ating misyon. Cavite area, last year, right, September, 2025, we started the Ternate Mission Branch. Nakaraang taon po, September 2025, nagsimula tayo sa Ternate Mission Branch. So, right, since then, we continue evangelize. We preach the word of God in Ternate Mission Branch, right? At mula noon, patuloy nating ipinapangaral yung Ebanghelyo sa Ternate Mission Branch. But the gospel does not stay in Cavite only, right? Pero yung Ebanghelyo ay hindi lamang nanatili dito sa Cavite. It's expand to the other island, right? Ito po ay kumalat sa ibang isla. That's why 2024 November, we conducted a Bible seminar first time, Santa Rita Igang, Samaru. Kaya 2024 po, November, nagdaos tayo ng kauna-unahang Bible Seminar doon sa Santa Rita Igang sa Samar. They still, even small number, they continue have gathering, right? Kahit sila po ay maliit na bilang, patuloy silang nagtitipon. And also this year, right, February, we also conducted a Bible seminar, Santa Rita Lupik. At ngayong taon po, February 2026, nagsagawa po tayo ng Bible Seminar doon sa Lupig, Santa Rita, Samar. They also still continue gathering, right? Sila rin po ay nagpapatuloy sa pagtitipon. Yeah, it's amazing. Ito po ay kamangha-mangha. But as you know, this midnight we go to Leyte, San Miguel. Pero ngayong gabi po, gaya ng inyong nalaman, mamaya po ay magtutungo kami sa San Miguel Leyte. God does not satisfy. Hindi na ko kontento yung Diyos. Samar lang. Ayaw ng Diyos na yung Samar lang. He has a plan to preach the gospel in Leyte, Meron siyang plano na ipangaral yung Ebanghelyo doon sa Leyte. San Miguel. So, of course, it's a San Miguel mission, Leyte San Miguel mission. It's our first time mission. Yung San Miguel Leyte Mission po, ito po ay unang misyon. That's why we don't know what will happen there. Kaya hindi po natin alam kung anong mangyayari doon. So, we need to pray sincerely for this mission. Kaya kailangan nating tapat na manalangin para sa misyon ito. Anyway, we just check shortly the history of our church. Gayun pa man, sandali nating sinuri yung kasaysayan ng ating misyon. How does the gospel come to us until now? Kung paanong dumating yung Ebanghelyo sa atin magpahanggang ngayon. It's the great works of God. Ito po ay dakilang gawain ng Diyos. It's the works of the Holy Spirit. Ito ay gawain ng Espiritu Santo.
Po, uh, ang paglaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo ay bunga ng pinalawang na nasasakupan. Apo ba? Kung nanatili lamang sa Jerusalem ang nasasakupan ng Ebanghelyo, hindi sana ito umabot sa atin. Apo ba? Ngayon, pag-isipan natin ang mga kinakailangan upang mapalawak ang ating nasasakupan ng Ebanghelyo. Ano ang mga kinakailangan upang mapalawak ang ating nasasakupan ng Ebanghelyo? Una, dapat maging matibay ang ating pader. Ang ating pader, buksan mo ang Biblia, Mika 7, Micas chapter 7, verse 11. Mika 7:11. Mika 7:11. Ito po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Isang araw para sa pagtatayo ng iyong mga kuta, sa araw na iyon ay palalawakin ng iyong hangganan. Isang araw para sa pagtatayo ng iyong mga kuta, pader, tama, pareho, right? Yeah. Sa araw na iyon ay palalawakin ang iyong hangganan. It's a key. Ito po yung susi. Kapag matibay ang pader, may pagtatanggol nito ang lungsod laban sa pag-atake ng kaaway. Apo ba? Ito ay importante. Matibay na pader muna. Bago ang bagong teritoryo. First, right, page 1. Yeah. Pagpapatibay sa loob. Pagpapatibay sa loob. Pagkatapos, paglawak sa labas. Right? Right, let's suppose there is a war with the enemy. Ipagpalagay natin na mayroong digmaan sa kaaway. You want to enlarge the territory. Nais mong palawakin yung nasasakupan. If so, you have to overcome enemy, right? Kung gayon, kailangan mong madaig yung kaaway. To enlarge the territory, you have to go out, labas, right? Para mapalawak yung nasasakupan, kailangan mong lumabas. But if not strong, the war, what will happen? Pero kung hindi matibay yung pader, anong mangyayari? All the army went out, outside. Lahat ng mga hukbo ay lalabas. But the war, not so strong. Pero yung pader ay hindi matibay. Enemy, right? Destroy the city first, right? At unang sisirain ng kalaban yung lungsod. Then you cannot enlarge the territory, right? Pagkatapos, hindi mo mapapalawak yung You nasasakupan. try to enlarge the territory outside. First, inside must be strong. Kaya upang mapalawak ang nasasakupan, una yung loob ay dapat matibay. Okay po? It's a key, right? Ito po yung susi. They try to enlarge the territory outside more. Our church inside need to be more strong. Kaya upang mahigit na mapalawak yung nasasakupan doon sa labas, yung ating church po dito sa loob ay dapat higit na matibay. Una, ang ating puso sa Biblia, ang ating puso ay tulad ng pader. Ang ating puso. Kaya kailangan nating pantayan ng mabuti ang ating puso. Okay po? Buksan mo ang Biblia, Kawikaan chapter 4. Kawikaan chapter 4.
chapter 4, 23. Kaikan, chapter 4, 23. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan. Bakit? Sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Okay? When we keep our heart well, we can enlarge our territory. Kapag mabuti nating naingatan yung ating puso, magagawa nating palawakin yung ating We nasasakupan. can save the lost soul outside. May liligtas natin yung mga ligaw na kaluluwa sa labas. Ito ay ang mga bukal ng buhay. Okay? Kapag hindi natin nababantayan ang ating puso, madaling kumilos ang ating kaaway na si Satanas. Apo ba? At sa ganitong kalagayan, hindi natin mapapalawak ang ating nasasakutan. Buksan mo ang Biblia, Kaikan 25. Kaikan 25, 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siyang hindi nagpipigil ng kanyang sarili ay parang lunsod na winasak at walang pader na nalabig. Siyang hindi nagpipigil ng kanyang sarili, sa Korean translate, kanyang puso. Ay parang lungsod na winasak at walang pader na nalabi. Parang lungsod na winasak at walang pader na nalabi. Enemy, right, can easily destroy the city, right? Yung kalaban ay madaling sisirain yung lunsod. Ang puso ang inyong unang depensa. Kagaya ating puso, kagaya ng winasak na lungsod, kaya kailangan ang matibay na pader na halimbawa, this week we will go to mission in Leyte. Halimbawa po, ngayong linggo ay magtutungo kami doon sa Leyte para sa misyon. But I hear some news in our church, Cavite Church. Pero ipagpalagay natin na may narinig akong balita tungkol dito sa ating church, sa Cavite Church. Some brethren, Astumber, May isang kapatid na natisod. they are tempted by Satan, the Astumber. Sila ay tinukso ni Satanas, sila ay natisod. Maybe our mission team cannot focus on the mission. Kaya marahil ako at yung buong mission team ay hindi makapagtuon doon sa Bible seminar. Opo ba? You are outside but something happened in your family. Ikaw ay nasa labas at may nangyari sa pamilya mo. Maybe you cannot focus on your work, right? Marahil hindi ka makakapagtuon sa iyong trabaho. Pareho. Right? That's why we will go to mission this week. Kaya ngayong linggo po kami magtutungo doon sa misyon. Then you are also important. Kaya kayo din po ay mahalaga. You have to keep your heart well this week. Kaya kailangan nyo pong ingatan ng mabuti ang inyong puso sa linggong ito. Okay po? That's why sinabi ng Biblia, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula ito'y tumadaloy ang mga bukal ng buhay. So, ito ay importante na. Pangalawa, kapag nakakaisa ang puso, nagiging matibay ang pader. Buksan mo ang Biblia, Nehemiah chapter 4. Nehemiah chapter 4. Nehemiah chapter 4. Verse 6. Nehemiah chapter 4, 6. Ito, chapter 4, 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't aming itinayo ang pader at ito ay napagdugtong hanggang sa kalahati ng taas niyon, sapagkat ang taong bayan ay may isang pag-iisip sa paggawa.
This time, right, the Nehemiah and Israelite tried to build the Jerusalem wall. Sa panahong ito, si Nehemias at yung mga Israelita, sinusubukan nilang itayo yung pader ng Jerusalem. But this time, there was a great hindrance of the enemy. Pero sa panahong ito, merong malaking paghadlang ng kalaban. Even though there was a great hindrance of enemy, they could build the wall. Kahit na merong malaking paghadlang ng kaaway, nagawa pa rin lang itayo yung pader. Right? Verse 6, right? Aming itinayo ang pader at ito ay napagdugtong hanggang sa kalahati ng taas niyon. Paano ito nangyari? Sapagkat, right? Ang taong bayan ay may isang pag-iisip sa paggawa. Isang pag-iisip. It means, all Israelite, right? At the time, all Israelite had one mind. Ibig sabihin sa panahong yun, lahat ng mga Israelita ay merong isang pag-iisip. We will build the wall even though there is a great hindrance of enemy. Itatayo natin yung pader kahit na may malaking paghadlang ng kaaway. All have one mind, right? Lahat po ay may isang pag-iisip. That's why it happened. Kaya ito po ay nangyari. Kapag hindi nakakaisa ang ating puso at tayo'y nahati, madaling kumilos ang kaaway na si Satanas. Tama ba? Kung ganon, sa ganitong kalagayan, hindi maaaring mahayag ang gawa ng Diyos. Ito ay importante. That's why, in this way, if we don't have a one mind, God cannot work through us. Kaya sa linggong ito, kung hindi tayo magkakaroon ng isang pag-iisip, yung Diyos ay hindi kikilos sa atin. Not only mission team, but also all our brothers and sisters in Cavite Church need to have a one mind for this mission. Hindi lamang po yung mission team, kundi maging lahat ng mga brothers at sisters dito sa Cavite Church ay kailangan magkaroon ng isang pag-iisip para sa misyong ito. Then God can work through us. At pagkatapos, yung Diyos ay kikilos sa pamamagitan If natin. not, Satan can easily work. Dahil kung hindi, si Satanas ay madaling kikilos. Dapat makaisa ang ating puso sa gawain ng Panginoon. Gawain ng Panginoon. Dapat unahin natin ang gawain ng Panginoon kaysa sa sarili nating mga gawain. Buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 2. Pilipos chapter 2. Philippians chapter 2. Verse 21. Philippians chapter 2, 21. Ito. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan. Right? This way, it shouldn't happen like this. Sa linggong ito, dapat na hindi po ito mangyari. Hindi ang mga bagay ni Jesu Cristo. Right? So, even though you don't participate in the mission, your body, you need to have one mind. Kaya kahit na hindi ka makakasama doon sa mission, kailangan na magkaroon ng iisang pag-iisip. It's possible, right? Your body cannot go there, right? Posible po na kahit yung katawan mo hindi So pupunta your doon. heart can be there, right? Pero yung puso mo ay naroon. It's we have a one mind. Ito po yung iisang pag-iisip. So, walang puwang para sa kaaway kapag isa ang layunin, right? So, this way, don't make any division in our church. Kaya sa linggong ito, huwag kayong gagawa ng anumang pagkakabahabahagi sa church natin. Kailangan isang pag-iisip, walang siwang, Panginoon, una sa lahat. Okay po? Gawain ng Panginoon, una sa lahat. Okay? Para sa mission sa Leyte, sa Miwe. Okay po? At anong kailangan? Upang matibay ang ating pader, dapat tayong maging malinis
upang maging matibay ang ating pader. Malinis. May halimbawa sa Biblia nang tatawid si Josue sa ilog Jordan, una niyang iniling na maging malinis ang bayan. Buksan mo ang Biblia, Joshua chapter 3. Josue chapter 3, Chapter 3 verse 5. Joshua chapter 3 verse 5. Po, basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo, sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. Magpakabanal kayo. Una, magpakabanal kayo. Una, sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. Right after Israelite escape from Egypt, they astray in the wilderness. Pagkatapos makalabas ang mga Israelita doon sa Ehipto, sila inanatili doon sa ilang. Finally, this time, right, they reached the Jordan River to go to Canaan. At sa panahong ito ay nakaabot na sila doon sa ilog Jordan para makatawid doon sa Kanaan. But at the time, the water flooded. Flooded, Jordan River. Pero yung tubig doon sa Jordan River ay mataas, maalon. Walang bangka, walang tulay. How to cross the Jordan River? Kaya paano sila tatawid doon sa ilog Jordan? Without God's help, right, they cannot cross, right? Kung wala yung tulong ng Diyos, hindi sila makakatawid. Joshua knew God will work. Nalalaman ni Josue na yung Diyos ay talagang kikilos. But they must be clean first to work by God. Pero una, kailangan mo lang maging malinis para kumilos ang Diyos. So sinabi niya, magpakabanal kayo. Una. That's why, right? God divided the water like the Red Sea crossing, right? God stopped the water, right? Kaya God stopped the water. pinatigil ng Diyos yung tubig. So Jordan River stopped, right? That's why they crossed the Jordan River. Kaya sila ay nakatawid doon sa ilog Jordan. It's a works of God, right? Ito po ay gawain ng Diyos. After that, Joshua overcame the Jericho. At pagkatapos nito, napagtagumpayan ni Josue ang si Jericho. Jericho was also a great city in Canaan. Yung Jericho po ay isa ring malaking lungsod doon sa Kanaan. Also, right, God helped to overcome Jericho. Tumulong din yung Diyos para mapagtagumpayan ang Jericho. And then, Israelite tried to overcome small city, Ai. Pagkatapos nito, sinubukang daigin ng mga Israelita yung maliit na lungsod na Ai. Right, they thought, right? We overcame strong city, Jericho. Inisip nila na napagtagumpayan natin yung malaking lungsod ng Jericho. That's why we can easily overcome Ai. Kaya madali nating madadaig yung maliit na Ai. But anong resulta? Israelite was defeated by Ai. Pero yung naging resulta, yung mga Israelita ay nadaig ng Ai. Bakit? Bakit ito ay nangyari? Dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Right? Dahil sa nakatagong kasalanan ni Akan, hindi nasakop ng Israel ang lungsod ng Ai at sila ay natalo. Ito ay nangyari. Joshua chapter 7, Josue chapter 7, verse 13. sa verse 13. Joshua 7:13. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Tumayo ka, pakabanalin mo ang bayan at sabihin mo, magpakabanal kayo sa kinabukasan, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, may mga itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel,
ikaw ay hindi makakatagal sa harapan ng iyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Yeah. Ito din sinabi ni Joshua, magpakabanal kayo sa kinabukasan. Right? Hanggang sa inyong alisin ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Okay? Until you remove the sin, I cannot walk. Right? Hanggang sa maalis niyo yung kasalanan ninyo, hindi ako kikilos. That's why Israelite remove the sin, Akan. Right? Akan. Kaya inalis ng mga Israelita yung kasalanan si Akan. After then, they could overcome I. Right? At pagkatapos ito, nagawan lang madaig yung ay. Sigurado. Right? Kapag may kasalanan, hindi makakakilos ang Diyos. Kapag tayo ay malinis, ginagamit tayo ng Panginoon sa pagpapalawang ng kanyang nasa sakupan. Can use clean vessel, right? Ginagamit ng Diyos yung malinis na kasangkapan. Kalawang Timoteo, chapter 2, 20 and 21. Kalawang Timoteo, chapter 2, 20 and 21. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad, at ang iba'y sa natatanging paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Verse 20, right? Sa isang malaking bahay. Isang malaking bahay. Ano po ito? Isang malaking bahay ay nangangahulugan ng iglesia. Iglesia. May maraming uri ng vessel, right? Ginto at pilak, o kahoy at luwad. What kind of vessel the master will use? Anong uri ng kasangkapan yung gagamitin ng may-ari? Ginto. Maganda ginto. 21, kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito ay magiging tanging kagamitan. Okay? The master will use clean vessel. Gagamitin ng may-ari yung malinis na kasangkapan. The master, our Lord, right? Yung ating amo, yung ating Panginoon. He will use the clean Christian. Gagamitin niya yung malinis na Kristiyano. That's why this week, right, we need to be more clean. Kaya sa linggong ito, kailangan nating higit na maging malinis. If there's just sin, right, God cannot work through us. Dahil kung mayroong kasalanan, hindi kikilos yung Diyos sa atin. Ito, kaya ito, ginagamit lamang ng Diyos ang dilinis na taluyan, right? Kumarang sa paglawak ang kaso ni Akan, right? Dahil sa kasalanan. Ahantong sa paglawak ang malinis na sisidalan, right? So, this week, we can be more clean for this mission. Kaya sa linggong ito, higit kang maging malinis para sa misyon. Anyway, the inside, when we are strong inside, we can enlarge the territory outside. Gayun pa man, kung malakas tayo sa loob, magagawa nating mapalawak yung ating nasasakupan sa labas. Okay po? At upang lumawak ang nasasakupan ng Ebanghelyo, kailangan ang ating sakripisyo. Without the sacrifice, right, nobody will be saved.
Kung walang sakripisyo, walang sino man ang maliligtas. Without sacrifice, we cannot accomplish this mission. Right? Kung walang sakripisyo, hindi natin may isasagawa yung misyong ito. sa mga Biblia, Juan chapter 12, Juan chapter 12, 24, Hmm, 24, po, basahin po natin ng sabay-sabay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ay, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay. Ito ay mananatiling nag-isa. Ay, walang sacrifice. Ay. Ngunit kung ito'y mamatay, ito ay sakripisyo. Una, ito ay sakripisyo ni Jesus. Pangalawa, ito ay sakripisyo natin. Kristiyano. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Nagbubunga ng marami. Kung walang sakripisyo, hindi kailanman lalawak ang nasasakupan. Okay? Kailangan lalo na ang sakripisyo sa material na bagay. Malaking halaga ang kailangan upang makapagsimula ng mission sa bagong lugar. Apo ba? This time, around the 15 mission team will go to mission in Leyte. Ngayon po halos nasa kabuoang 15 mission team po yung pupunta doon sa Leyte. Of course, to go there, right? Many brothers and sisters, they sacrifice their own money Para makapunta doon sa mission, maraming brothers at sisters yung nagsakripisyo ng kanilang pera to buy the plane ticket para makabili ng plane ticket and for the to the budget. at para sa budget ng pagkain. And also, we have to invite many newcomer in the place. At doon sa lugar na yun, kailangan mag-imbita ng maraming bagong may imbitahan. If we invite them to the Bible seminar, right? We have to also provide some meal for them. Kung iimbitahan sila para sa Bible seminar, kailangan maglaan ng pagkain para sa kanila. Maraming tao. Usually the province, many people, when you invite, many people attend. Kadalasan sa probinsya, kapag inimbita yung mga tao, maraming tao yung napunta. So, I'm not sure this mission, San Miguel, how many invitee will attend. Kaya hindi po ako sigurado sa misyong ito sa San Miguel kung ilang may imbitahan yung dadalo. I hope many people attend. Umasa po ako na maraming tao yung dadalo. So we cannot limit the number because of the budget, right? Hindi po natin pwedeng limitahan yung bilang dahil sa budget. We have to invite all if they want, right? Pwede nating imbitahan lahat kung gusto nila. Even there are many children there. Kahit napakaraming bata doon. We have to provide the meal for them. Kailangan nating maglaan ng pagkain para sa kanila. And then, as I mentioned already, we already have 2 mission branches in Samar. Gaya ng binanggit ko kanina, meron na tayong 2 mission branch doon sa Samar. In this mission, we have a plan to visit 2 mission branches. Sa mission ngayon, may plano na bisitahin yung ating 2 mission branch. So distance 1.5 hour. Yung distansya ay 1.5 oras. It also, we have to use a lot of money for the transportation. Kailangan din gumastos ng maraming pera para sa transportasyon. Yeah. So, tama, right? Malaking halaga ang kailangan upang makapagsimula ng mission sa bagong lugar. Maraming sakripisyo. Right? But it's not the matter of only mission team, right? Pero hindi po ito para sa mission team lang. This mission, right, is the mission of Cavite Church. Yung mission ito ay para sa buong Cavite Church. Not the mission of mission team, right? Hindi mission ng mission team lang. We learn, right, already the Tanja Church, Lankan Church, already people
the mission branch, right? Pinag-aralan nalaman natin kanina yung Tansa Church, yung Langkaan Church, So through sila ay the dating mission lang. sacrifice of brothers and sisters in Cavite Church, they could have become church, right? Pero dahil sa sakripisyo ng mga kapatiran dito sa Cavite Church, sila ay naging church. So we have to sacrifice for our mission together. Kaya kailangan nating sama-samang magsakripisyo para sa ating misyon. Diba? So, walang paglawak kung walang sakripisyo. Tama. May halimbawa sa Biblia, Ikalawang Korinto chapter 8. Ikalawang Korinto chapter 8. Verse 3 and 5, 3 hanggang 5. Ikalawang Korinto chapter 8, 3 hanggang 5. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal, at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. It says about Macedonian church. It says about the Macedonian church. Pastor mentioned about the Macedonian church. Binanggit ni Apostol Pablo yun tungkol sa iglesia ng Macedonia. This time there was a great difficulty in Jerusalem church. Sa pagkakataong ito, merong matinding kahirapan doon sa iglesia ng Jerusalem. There was a famine in Jerusalem. Merong taggutom doon sa Jerusalem. Then all the church in the world help them, support them. Pagkatapos lahat ng church sa buong mundo, sinuportahan at tinulungan sila. Especially the Macedonian church, they became good example. Lalong higit yung iglesia ng Macedonia, sila ay naging mabuting halimbawa. Right? They sacrificed themselves, right? Isinakripisyo nila yung kanilang sarili. They gave a lot of offering to Jerusalem church. Nagbigay sila ng maraming offering para sa iglesia ng Jerusalem. To help them, right? Para tulungan sila. Sinabi, Paul 3, right? Sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang pagkakaya. It means it was a great sacrifice, right? Ibig sabihin ito ay malaking sakripisyo. Not small sacrifice. Hindi maliit na sakripisyo. Mahalagang bagay? Anong mahalagang bagay sa ito? May kusang loob. Kusang loob, right? May kusang loob. Bakit may kusang loob? Because, right? They received the amazing grace of God. Dahil tumanggap sila ng kamanghamanghang biyaya ng Diyos. Right? Because of the grace of God, they had a kusang loob. Dahil sa biyaya ng Diyos, meron silang kusang loob. Right? Verse 5, right? Ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Right? Dahil sa biyaya ng Diyos. Right? So, we can also have kusang loob. Maaari din tayong magkaroon ng kusang loob. You also participate in the offering for the mission. Pwede ka rin makibahagi sa offering para sa mission. So, last day we also had an offering for the mission, but medyo konti lang. Nakaraan, nagkaroon din po tayo ng offering para sa mission, pero konti lang. Mahalagang bagay ay kusang loob. It's a volunteer. No need the compulsory offering. Hindi po ng sapilitang Voluntary. offering, kailangan po ng kusang loob. Okay po? At upang lumawak ang nasasakupan ng Ebanghelyo, kailangan ang ating taos-pusong panalangin. Because without prayer, right, we cannot accomplish this mission. Dahil kung walang panalangin, hindi natin maisasagawa yung mission ito. Ito ay pinakamahalagang bagay. Colossians chapter 4. Colossus chapter 4. Colossians chapter 4, verse 3.
4 verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. At idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito ako'y nakagapos. Idalangin din ninyo kami. Pareho ako. Idalangin din ninyo kami. Okay po, para ating mission team. Okay po? Anong panalangin kailangan? Buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita. Okay? Upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Okay? Yeah. God must open the door of gospel. Dapat buksan ng Diyos yung pinto ng Ebanghelyo. Even though our mission team try our best, if God does not open the door of gospel, useless. Kahit nagawin namin yung lahat naming makakayang mission team pero hindi bubuksan ng Diyos yung pinto ng Ebanghelyo, wala itong kabuluhan. Last time, right? God opened the door of gospel in Samaria, right? Nakaraan binuksan ng Diyos yung pinto ng Ebanghelyo doon sa Samar. That's why our two gathering could start, right? Kaya yung dalawang pagtitipon ay nagsimula. This time, same. God Pareho must po open ngayon. the door of gospel there. Pareho din po ngayon, binuksan ng Diyos yung pinto ng Ebanghelyo doon. Kailangan nating magkaroon ng taos-pusong hangarin na palawakin ang nasasakupan ng Ebanghelyo. Kailangan nating buksan ng maluwag ang ating bibig. Awit 81. Awit 81. Verse 10. Awit 81 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Buksan mo ng maluwang ang iyong bibig. What do you mean? Open mouth wide. Buksan mo ng maluwag ang iyong bibig. Para pagkain? Ano po? Para lost soul. Para sa mga ligaw na kaluluwa. Yeah. As much we open the mouth wide, God will feed it, right? Hanggang sa binubukan natin ng maluwang yung ating bibig, ito ay pupunuin ng Diyos. So, not only our mission team, but also all our Cavite brothers and sisters, open mouth wide. Hindi lamang para sa ating mission team, kundi ang buong Cavite Church ay buksan ng maluwang ang inyong Then bibig. God will feed it, right? At pupunuin ito ng Diyos. Ang misyon ay gawa ng Diyos. Siya ang dapat magbukas ng pintuan para sa Ebanghelyo. Okay? Marko 16. Marko 16. po 16:20. Marko 16:20. Basahin po natin ng sabay-sabay. At humayo sila at nangaral sa lahat ng dako, habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. In the early church, right? It happened. Ito po ay nangyari sa mga naunang iglesia. Disciple preach the gospel. Ipinangaral ng mga alagad yung Ebanghelyo. Then, ito ay nangyari, right? Habang gumagawa kasama nila ang Panginoon. Gumagawang kasama nila ang Panginoon, right? By God's work, the gospel spread to the whole world. Sa pamamagitan ng gawa ng Diyos, yung Ebanghelyo ay kumalat sa buong mundo. So, pantayan natin ang ating puso at makibahagi tayo sa mission sa pamamagitan ng ating mga offering at panalangin. God works with us. Kumikilos yung Diyos sa atin. So first, we need to have a strong word. Una, kailangan natin magkaroon ng matibay na pader. Then, we need a sacrifice. Kailangan natin ng sakripisyo. Pero kailangan kusang loob. Joyful sacrifice. Right?
And we need honest prayer. At kailangan natin ng taimtim, tapat na panalangin. Then we can enlarge the territory At mapapalawak natin ang nasasakupan by God's work. sa pamamagitan ng gawain ng Diyos. Kahit hindi tayo magkasama ng personal sa mission, kung tayo ay makikibahagi sa panalangin at offering, tatanggap tayo ng parehong kantipala. Opo ba? Pulling verse, Matthew chapter 10, verse 41. Matthew chapter 10, 41. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang tumatanggap sa isang propeta alang-alang sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. At ang tumatanggap ng isang taong matuwid alang-alang sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng gantimpala ng isang taong matuwid. Ang tumatanggap sa isang propeta, alang-alang sa pangalan ng propeta, ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. We expect, right? Propeta will receive a great reward. Inaasahan natin na yung mga propeta ay tatanggap ng malaking gantimpala. You can also receive a same reward like a propeta Pwede rin tayong tumanggap ng parehong gantimpala tulad ng mga propeta. if you receive the propeta. Kung tatanggapin ninyo ang mga propeta. Because of some situation, your situation, maybe you cannot participate this mission, Dahil sa iyong kalagayan, marahil hindi ka makibahagi sa misyong ito. but you can receive a same reward. Pero maaari kang tumanggap ng iisang gantimpala. Paano? Through sa pamagitan ng inyong panalangin at offering. Tama ba? Promise of the Lord. Right? Pangako ng Panginoon. There is a Korean word. Meron pong kasabihan sa Korea. There is a neighbor. There is a fire in the house. Sa kapit, merong apoy doon sa bahay. But the you just watch it. Pero nakatingin ka lang. Meron Korean word. I just explained the simple Korean word. The situation like that. Ganito po yung sitwasyon. If a neighbor has a fire in the house, you have to help, right? Kung merong apoy doon sa bahay ng kapitbahay, kailangan mong tumulong You can't see the fire, right? para mapatay yung apoy. But just watching. Pero nanonood ka lang, merong apoy. It's hindi tama, right? Yeah. Pareho. This Leyte mission is not just the works of the mission team. Sa Leyte Mission, hindi lamang ito gawain ng mission team. It's the works of all our Cavite church. Ito po ay gawain ng ating buong Cavite Church. Before, then we will bring the good news next week. Pagkatapos, sa sunod na linggo, magdadala kami ng mabuting balita. So all our Cavite brothers and sisters participate in this mission. Kaya lahat ng mga brothers at sisters ng Cavite makibahagi sa misyong ito. Okay po? Salamat po. Palalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at pagpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Iniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Magsisimula ang Leyte Mission mula bukas. Buksan ninyo ang aming mga labi upang makapang-aral kami ng Ebanghelyo ng may katapangan. Sa pamagitan ng misyon na ito, naway maraming kaluluwa ang maligtas at makapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.